Quarter 4, Aralin 5. Obra, Ibong Adarna, Saknong 730 hanggang 1,006. Mga layunin. Naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng Ibong Adarna batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Narusuri ang mga elemento palingwistika sa Ibong Adarna. Naiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng obra maestrang Ibong Adarna. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Totoo o dapat iwasto? Basahing mabuti ang bawat pahayag mula sa mga saknong na pinag-aralan noong isang linggo. Kung wasto ang pangyayari, isulat ang adarna. Kung mali, bilugan ng mga salitang dapat iwasto at isulat ang tamang salita, sapat lang. Totoo o dapat iwasto? Basahing mabuti ang bawat panghikayat na gawain. Yes o no? Palilinyahin ng mga mag-aaral sa gitna o isang espasyo na maaari silang bumuo ng isang linya. Magatanong ang guro ang lahat ang pabor sa tanong ay pupunta sa kanan at ang hindi naman naniniwala ay pupunta sa kaliwa. Ayon sa unang Korinto 13 at talata 4 hanggang 8, ang pag-ibig ay mabait, hindi naiinggit, hindi nagmamataas, hindi nag-uugali ng hindi nararapat, hindi naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama at hindi nagagalak sa kasinungalingan. Ito rin ay nagatakop ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay at nagbabata sa lahat ng bagay. Ayon sa kasulatan, hindi nagwawakas ang pag-ibig. Ayon naman sa mga pilosopong sina Plato at Aristotle na nalathala sa aklat na Colors of Love ni J.A. Lee noong 1973, may 7 uri ang pag-ibig. Una, eros. Ito ang pag-ibig na may halong atraksyong pisikal. Ayon sa mitolohiyang Griego, ang pag-ibig na ito ay dulot ng pagpana ni Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Ikalawa, philia. Ito naman ay pag-ibig para sa kaibigan na nag-uugat na maayos sa pagkasama, pagiging maaasahan at pagiging pagkakatiwalaan. Ikatlo, storge. Ito naman ang pagmamahal sa pagitan ng magulang at mga anak. Ikaapat, agape. Ito ang pangkalahatang pag-ibig katulad ng pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at sa kalikasan. Ito naturing ding agape ng mga Kristiyano ang pagkakawang gawa at hindi makasariling pagmamalasakit para sa kapakanan ng iba. Ikalima, ludus. Ito ay mapaglaro o walang pangakong pag-ibig. Ika-6, pragma. Ito ang praktikal na pag-ibig na nakabatay sa pangmatagalang interes o pangangailangan. Ikapito, Pilautia. Ito naman ang pagmamahal sa sarili na kung sa sobra ay maaaring maging hubris na hindi maganda sapagkat ito ay pagturing sa sarili na mas nakakahigit sa Diyos o kapakanan ng iba. Nagiging mabuti ang Pilautia kung ang tao ay may malusog na pagpapahalaga sa mga sarili at nakabatay ang pagtingin niya sa kanyang sarili dahil sa kayamanan, katayuan o katanyagan sa lipunan. Gabay na tanong, ilarawan ang uri ng pag-ibig ni Don Juan sa mga sumusunod, magulang, kapatid, kasintahan at Diyos. Kahulugan, iyong ituran. Gamit ang mga pahiwatig na konteksto, tukuyin ang kahulugan ng mga salitang nakasulat ng pahilig. Paglinang at pagpapalalim. Kaugnay na paksa. Nilalaman ng saknong 730 hanggang 1,006. Pagproseso ng pag-unawa. Kapwa ko, mahal ko. Ibigay ang mga estranghero nagpakita kay Don Juan ng pagmamahal at tumulong upang makarating siya sa Reino de los Cristales. Pinatubayang pagkasanay. Pagsunod-sunurin mo. Pagsunod-sunurin ang mga mahalagang pangyayari ayon sa binasang bahagi ng korido. Ang unang pangyayari ay ibinigay na sa mga mag-aaral. Paglalapat at pag-uugnay. Saknong ko, reaksyon mo. Pangkatin sa 5 ang mga mag-aaral. Bigyan ng bawat isang pangkat ng saknong na kanilang bibigyan na reaksyon at saloobin sa pamagitan ng iba't ibang estratehiya. Pangkat 1. Ipahayag ang saloobin at opinyon sa saknong na nasa ibaba sa pamagitan ng isang maikling awitin. Pangkat 2. Ipahayag ang saloobin at opinyon sa saknong na nasa ibaba sa pamagitan ng isang slogan.
Pangkatatlo, ipahayag ang saloobin at opinyon na saknong na nasa ibaba sa pamamagitan ng pagguhit ng mensahe nais iparating ng pangkat. Pangkat-apat, ipahayag ang saloobin at opinyon na saknong na nasa ibaba sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento ng isang pagkakataon na kumaharap ka sa isang pagsubok. Ibahagi rin ang aral na natutuhan mo mula sa karanasang ito. Pangkatlima, ipahayag ang saloobin at opinyon na saknong na nasa ibaba sa pamamagitan ng pagbuo ng tablo. Kaugnay na paksa, elementong panglingwistika, sukat, tugma, talinghaga at estilo. Panghikayat na gawain, magbugtungan tayo. Tukuyin ang salitang mabubuo mula sa mga gulugulong titik. Gawing gabay sa pagsagot ang bugtong na ibinigay. Pagproseso ng pag-unawa. Think, pair, and share. Magabahagi ang magkatabi sa isa't isa ng mga konseptong alam na nila, nais pang malaman at mga dapat gawin upang maruto sa aralin. Matapos ang 5 minuto, tatawag ang guro ng ilang magkapareha upang magbahagi ng kanilang naging talakayan. Tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ang mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling pantiga salita ng bawat talutod ay magkakasintunog. Lubha itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay ng tula o sa tula ng angkin nitong himig o hindayog. Mga uri ng tugma. Una, hindi buong rima o assonance. Paraan ng pagutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Kapag ka ang tao'y saya'y nagawi, minsa'y nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkakasunod o salitan. Kaanyuan o consonants, paraan ng pagtutugma ng tunog kung saan ang salita ay nagatapos sa katinig. A. Unang lipon. Mga salita nagatapos sa B, K, D, G, P, S, T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas. Nang siya'y kasinta ay kinapos palad. B. Ikalawang lipon. Mga nagatapos sa L, M, N, N, G, R, W at Y. Halimbawa, sa pupo ang noo ng kaliwang kamay ni hindi matignan ang sikat ng araw. Talinghaga, mahiwaga. Pagtambali ng talinghaga at ang halimbawa nito. Talinghaga. Tumutukoy ito sa paggamit ng maratalinghagang salita at tayutay. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng salita upang gawing mabisa at matalinghaga, makulay, kaakit-akit ang pahayag. Narito ang ilang uri ng tayutay. Una ay pagutulad o simile. Ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao at pangyayari at iba pa. Gumagamit ng salitang tulad ng, gaya ng, para ng, kawangis at iba pa. B. Paggawangis o metaphor. Katulad ng pagutulad, ngunit hindi ito gumagamit ng mga salita gaya ng pagutulad. C. Pagmamalabis o hyperbole. Lubhang nagpapalabis sa kalagayan ng tao, hayop, bagay at halaman. D. Pag-ibigay katauhan, personification. Pag-asalin ng katangian ng tao sa mga bagay na may buhay man o wala. Estilo. Ito ang uri o anyo ng tula. Kung paano ba ito nagsusulat, narutukay din sa estilo kung ilan ang linya sa bawat saknong, kung ilang tugma mayroon sa isang taludtod, at iba pa. Depende sa estilo ng makata. Maaaring magsimula sa maliliit na letra ang bawat salita sa mga taludtod. Maaari ring sa malaking letra magsimula o salitan. Paglalapat at pag-uugnay. Tula mo, sulat mo. Pangkati ng mga mag-aaral sa 5. Bawat pangkat ay susulat ng tula tungkol sa wagas sa pag-ibig. Dapat nilang sundin ang mga sumusunod na pamantayan. Dapat may sukat na wawaluhin, binubuo ng 4 na saknong, may tugma na A, 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 B, 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 A, 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 B, 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 B. May dalawang tayutay at may pamagat. Narito ang rubric sa paggamarka. Kaugnay na paksa, tekstong biswal sa Ibong Adarna. Panghikayat na gawain, Human Bingo. Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng Human Bingo card. Mag-uunahan silang makompleto ito sa pamagitan ng pag-ikot at pagtatanong sa mga kaklase. Pagproseso ng pag-unawa. Estereotipo. Ano ito? Gamit ang concept map, magbigay ng mga mag-aaral ng mga estereotipo na naobserbahan nila sa mga nakaraang kabanata ng Ibong Adarna. Pinatnubayang pagkasanay. Estereotipo o hindi, tukuyin ng mga mag-aaral kung ang sitwasyon mula sa Ibong Adarna ay isang estereotipo sa panitikan o hindi.
Kung hindi stereotipo, maglalagay sila ng malungkot na emoticon sa kahon. Kung hindi naman, nakangiting emoticon ang iguguhit. Estereotipo. Ang estereotipo ay isang pangkalahatang paniniwala tungkol sa isang grupo ng mga tao. Ang mga paglalahat na ito ay ipinapalagay na totoo tungkol sa bawat tao sa loob ng grupo at karaniwang umiikot ang mga katangian, paniniwala, pag-uugali at kasanayan. Ang stereotyping ay may mga kapakinabangan at kahinaan. Narito ang ilan sa mga ito. Mga kapakinabangan ng stereotyping. Una, pagpapabilis ng pag-unawa. Ang paggamit ng stereotype ay maaaring makatulong sa mabilis sa pag-unawa sa mga tao o grupo dahil sa nagbibigay ito ng mabilis ng mga paniniwala o konsepto tungkol sa kanila. Pangalawang pag-iisip. Sa ilang mga sitwasyon, ang stereotype ay maaaring magbigay ng pangalawang pag-iisip na nagtutulak sa mga tao na pag-aralan o suriin ang kanilang mga opinyon at paniniwala. Ikatlo, pagpapataas ng pagkakakilanlan. Maaaring makatulong ang stereotype sa pagpapataas ng pagkakakilanlan sa loob ng isang grupo o komunidad. Maaaring magdulot ng pagkakaisa. Mga kahinaan ng stereotyping. Una, pagpapasara ng isipan. Ang paggamit ng stereotype ay maaaring humantong sa pagpapasara ng isipan at pagiging bulag sa totoong katotohanan tungkol sa mga individual o grupo. Ikalawa, pagpapabaya sa pagkakaiba. Madalas na nauuwi sa panghusga at pagkapabaya sa mga pagkakaiba-iba ng tao o grupo dahil sa stereotype. Ikatlo, pagpaparamdam ng diskriminasyon. Ang mga stereotype ay maaari magdulot ng diskriminasyon at pagtanggi sa mga individual o grupo na nagdudulot ng hindi pantay na trato at oportunidad. Paglalapat at pag-uugnay. Kampanya para kay Eva. Gagawa ang mga mag-aaral ng isang advocacy poster para sa pagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Dapat na gumamit ng angkop at napang-akit na letra, larawan at disenyo at kulay. At narito na rin ang rubric sa pag-abarka. Pabaong pagkatuto, gagamba ng mga konsepto. Susumahin ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan sa loob ng isang linggo. Saysay buod. Gamit ang sariling natamong kaalaman, ibuod ang nabasang akda at isa-isay ang iyong mga narutuhan sa paksang tinalakay. Pagsusulit. Gumawa ng isang tulang tungkol sa paggalang at pagmamahal sa kababaihan. Gawin ito ayon sa pamantayang nasa ibaba. A. May apat na saknong. B. May sukat na lalabindalawahin. C. May tugmang A, B, A, B, C, D, C, D, A, B, A, B, C, D, C, D. D. May dalawa o higit pang tayutay. At E. May angkop na pamagat. At narito ang rubrik sa paggamarka. Ikalawa, gawaing pantahanan, takdang aralin. Una, ano sa tingin mo ang kahinatnan ni Don Juan sa kamay ni Haring Salermo? Isulat ang kasagutan sa speech bubble. Ikalawa, basahin ang mga saknong bilang 1,007 hanggang 1,368. Pumili ng isang saknong at humandang ipaliwanag sa klase ang kaugnayan nito sa iyong buhay. Maraming salamat sa pakikibahagi.